Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. Well, sa video na to ay magbibigay tayo ng komento at follow up na rin to dito sa last video ko. Patungkol nga po dito sa, nagiging iringan ng Kongreso at ng mga Duterte. At syempre sasabay na rin po natin itong mga espekulasyon na hindi siguro hindi na siguro kuro-kuro espekulasyon na nais ni former Senator Laila de Lima na makaganti kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, kanina nanood tayo ng balita at kung hindi ako nagkakamali sa News 5 to at in-interview nila si Representative Erwin Tulfo ng ACT-CIS. So, natanong nga siya kung meron daw bang, natural lang itong mga balita na to, pero naitanong na rin sa kanya na meron daw bang namumuong impeachment na niluluto ang Kongreso at ang mga kaalyado nito para ma-impeach si Vice President Sara Duterte na kaagad namang pinabulaanan, pinasinungalingan ni Representative Tulfo. So, nagulat lamang po ako doon sa naging pahayag niya dahil binanggit din niya na wala daw alam si House Speaker Romualdez patungkol po dito sa bulong-bulungan na impeachment nga kay VP Sara at maging itong kaso na isinampa ni Representative Franz Castro kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay wala din daw kinalaman ang Kongreso dito sa mga naging hakbang ni Representative Castro, ni Franz Castro. Tama po yung aking pagkakabanggit. So, nagtataka lamang po ako dahil nung mga nauunang araw, nung yun nga po nag-umpisa itong takutan sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at netong si Representative Franz Castro, ay buong-buo nating napanood sa telebisyon na ang suporta ng liderato ng Kongreso at ng halos lahat daw ng Kongreso ay sinusuportahan si Representative Franz Castro at hindi daw pwedeng basta-basta na lamang akusahan na ang Kongreso ay corrupt. So, suma total, parang iba yata yung nadinig ko kay Representative Tulfo doon sa narinig ko nung mga kaagahan itong sigalot na to sa pagitan ng mga Duterte at Kongreso. So kapares po nung sinabi ko, talagang ganyan ang politika. Walang permanenteng kaibigan dyan, walang permanenteng kaalyado. Ang maiiwan po dyan ay interes ng bawat isang politiko sa ating bansa. At nabalita din po na marami na raw po sa mga miyembro ng partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang lumipat na po ng bakuran sa bakuran po ni Pangulong Bongbong Marcos na again, natural. Siyempre dahil kapag ikaw ay nasa ibang partido at hindi ka kapartido ng Pangulo, may mga project ka na, may mga project proposals ka na nangangailangan ng pondo na medyo kung hindi ma-aproban ay i-delay nila ng i-delay. So alam nating lahat yan, walang ano dyan, walang hindi may alam sa mga ganyang kalakaran sa Kongreso. Kahit si Pangulong Duterte, aminado na ganyan talaga ang kalakaran sa Kongreso. So, well, given na yon. Pero kung tatanungin niyo ako kung may ebidensya ako, wala.
nakikita lamang din po natin sa mga pangangatwiran ng mga politiko, lalong-lalo na po yung mga nasa oposisyon, ika nga. So, sabi nga nila, kung walang usok, walang apoy. So, tignan natin yan. Pero nakapagtataka na ibang-iba ang tono ng Kongreso ngayon. At tila ba wala silang pinapanigan o sinusuportahan dito sa kanilang miyembro na si Representative Franz Castro at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa pagkakabanggit ni Representative Erwin Tulfo, hindi daw alam ni House Speaker yan. Pero iba yata yung aking napanood nung mga kaagahan ng palitan ng mga salita sa pagitan ng ni Franz Castro at ni Pangulong Rodrigo Duterte. At siyempre, isasabay na rin po natin itong follow-up tungkol nga po dito kay Secretary Laila de Lima. At may mga nagsasuggest na tutulungan daw ng dating senadora ang ICC na usigin, malites si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang di umano ay mga kaso. May mga nagsampa kasi ng kaso sa ICC at nais ng ICC na imbestigahan si Pangulong Rodrigo Duterte. Dadapot nga lamang po ay parang hindi pumapayag si Pangulong Bongbong Marcos na manghimasok ang ICC sa ating judiciary system. At kung meron mang dapat lumitos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay siyempre ang ating judiciary system ang dapat na gumawa niyan. So, dito pa lamang sa mga hakbangin ni former Senator Laila de Lima ay talagang nais niya talagang gumante sa mga Duterte. At kasabay na rin po nito itong Kongreso. Alam naman po natin na ganyan na sistema ng politika sa atin. At nakikita ko na magkakaroon ng kampihan at gamitan sa pagitan ni former Senator Laila de Lima at ng ilang mga nasa posisyon ngayon. Lalong-lalo na po at alam naman po natin na malakas na kandidato si BP Sara para sa pagkapangulo at may mga ilan na tayong nararamdaman diyan na interesadong bumangga kay Vice President Sara Duterte at mukhang ayaw nang umalis sa kanilang mga posisyon at ang nais pa ay kunin ang pinakamataas na posisyon sa ating bansa at lahat ay gagawin nila para makuha ito. Kesi hodang makipagkampihan sila sa mga dating kaaway. Ika nga doon sa kasabihan sa wikang Ingles, the enemy of my enemy is my friend. So, ayun na rin na mag-isip niyan. Alam niyo yung ibig sabihin niyan. Ako nadidismaya sa sistema ng ating politika ngayon. Maraming taong walang trabaho, matataas ang presyo ng bilihin ngayon, halos hindi na makaagapay ang ating mga mamamayan, ang ating mga amo. Pero itong mga tinamaan ng magaling na mga politiko na to, politika pa rin ang kanilang inaasikaso dahil napakagandang hanap buhay. Sabi nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, napakagandang hanap buhay ng politika. Sikat ka na, makapangyarihan ka na, may pera ka pa. At sa tingin ko, hindi tayo makukontra ng kahit na sinong politiko dahil taon-taon na lamang po, daang milyon kung hindi man bilyon ang napupunta sa korupsyon. Alam na alam ng gobyerno yan. At hindi na ibinabalita sa mainstream media yan. Nakakalungkot. Hindi ho ba?
hindi tayo tumatalino sa mga taong ibinoboto natin. Matuto lamang po tayong magtanong sa ating mga politiko. Lahat yan kakabahan. So, dito ko muna po tatapusin ng video na to. At syempre may follow-up yan. Oobserbahan natin ang mga galawan ng ating mga ipinagkakagalang-galang na mga politiko. At tingnan natin kung tatama po tayo sa ating mga teorya sa takbo ng politika sa ating bansa. At dito na lamang po ako. So, sa susunod ko pa po mga video, again, ay ibang paksa na naman po ang ating tatalakayin. At kung hindi man ito, syempre, iba. So with that, ako po si Boss Dags. At kung dito sa channel na to, ako ang boss. Kayo naman po lahat ng mga amo ko. Marami pong salamat.